Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Maagang pamasko sa mga taga Luzon at Mindanao. Singil sa kuryente, mababawasan bunsod ng utos sa Napocor na magbaba ng generation charge. Ngayong papalapit ang Pasko, mga meat inspector at mga LGU, mahigpit na babantayan ang mga babuyan at katayan para mapigilan ang pagkalat ng botsa. Matapos ang pahayag ni Senador Ping Lacson na lalantad lang siya kung may hustisya o kung patay na siya, Justice Secretary Laila De Lima iginiit na dapat munang sumuko ang senador bago siya maglatag ng anumang kondisyon. Pagbaha ng mga cute na cartoon character bilang profile photo sa Facebook. Ano kaya ang dahilan? Mga walang oras magbunutan para sa exchange gift, may matatakbuhan ng solusyon sa internet. At Bieber Fever sa Mala Concert na Nominations Night ng Grammys. Good news mga kapuso, pinabababa ng ERC sa Napocor ang singil nito para sa paglikha ng kuryente o ang tinatawag na generation charge. At hindi lang yan ngayong Disyembre, kundi hanggang sa Agosto ng susunod na taon. Saksi si Cedric Castillo. Ginhawa rin sa bulsa ang dala sa marami ng malamig na simoy ng hangin ngayong Pasko dahil bawas ang pangangailangan sa aircon at electric fan. Bawas gastos din ito sa konsumo sa kuryente. Pero nitong mga nakalipas na buwan, kahit medyo malamig na, ay di pa rin bumababa ang singil sa kuryente. Daing ni Juvie, di raw biro ang halos 3,000 pisong electric bill nila buwan-buwan. Ay may freezer, tapos yung TV 24 hours bukas, tsaka electric fan. Saka yung negosyo hindi ganun kabili. Minsan may matuman, minsan mabenta. Kaya mabigat? Oh, mabigat. Kaya naman maagang pamasko sa kanya ang bagong kautusan ng Energy Regulatory Commission sa Napocor na bawasan ang generation charge nito o ang sinisingil nito sa mga electric distributor. Ang dahilan ayon sa ERC, matagal nang lumalakas ang halaga ng piso. Dahil nakakabawas sa gastusin sa pag-produce ng kuryente ang murang palitan ng piso at dolyar, dapat pa raw isauli ng Napocor ang natitipid nito sa mga consumer sa pamamagitan ng rebate o bawas singil. Doon sa kalkulasyon ng komisyon, dito sa buong period ng January 2007 hanggang June 2009 ay nakatipid o sumobra ang nakolekta na ng Napocor sa Luzon ng 6.6 billion. Kaya naman para sa Luzon, 34 sentimo ang ibabawas sa singil sa kada kilowatt hour na konsumo ng lahat ng customer, hindi lang sa buwang ito kundi sa susunod pang 8 buwan. Sumobra naman daw ng 1.7 billion pesos ang nasingil sa Mindanao, kaya naman aabot sa 26 sentimos ang hindi nasisingilin sa bawat kilowatt hour na konsumo sa mga susunod pang 9 na buwan. Pero hindi pa tiyak kung magkano ang rebate na mararamdaman ng mga aktual na consumer tulad ni Juvie, isang Meralco customer. Bahagi lang kasi ng kuryente ng Meralco ang binibili sa Napocor. Ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi. At ngayong malapit na nga ang Pasko, maging mapanuri sa binibili ninyong karne sa gitna na rin ng pagkalat ng botsa sa palengke. At upang mapaigting ang kampanya kontra double dead meat, mahigpit na rin babantayan ang mga katayan at babuyan. Narito ang aking nasaksihan. Mismo ang National Meat Inspection Service o NMIS na nagsabi, asahan pa sa mga susunod na araw ang mga tangkang tulad ito na magpuslit ng botsa papasok ng Metro Manila. Kagabi unang iniulat sa saksi ang pagkakasabat sa mga double dead na baboy at ilang mga naghihingalong baboy sa boundary ng San Jose del Monte at Santa Maria, Bulacan. Kapag Pasko, maraming demand ng meat. Kasi of course, meat lovers tayo mga Pilipino. So, I think they will try to come out para ma-meet yung demands. Inalerto na ng NMIS ang kanilang mga meat inspector at mga lokal na pamahalaan na paigtingin pa ang kanilang surveillance. At hindi lang daw ang pagbiyahe sa karneng babantayan, mismo mga babuyan at katayan, iso-surveillance na rin. I-intensify namin yung activities ng Task Force Bantay Karne para ma-assure yung consuming public natin na yung karne
for Christmas especially, will be safe and wholesome. Paalala ng NMIS, walang magbebenta kung walang bumibili. Kaya't mismong mga mamimili na ang dapat sumuri at umiwas sa mapanganib na botsa. Unang hanapin ang mga marka ng pagsusuri. Pangunahin dyan ang Meat and Meat Products Inspection Certificate na galing sa National Meat Inspection Services. Dapat nakapaskil ito sa mga tindahan ng karne, orihinal ang pirma at current ang petsa. Sunod na hanapin na yung tatak ng inspeksyon na makikita sa balat ng karne. Pero kung ang karne ay skinless o walang balat, agad na raw magduda. Dahil karaniwang may mga pasa o di kaya ay balahibo ang botsa, inaalis madalas ang balat. At ang kulay ng karne, hindi pantay. May maputla at meron ding sobrang pula. Kaya kung pula ang bumbilang gamit ng tindahan, mag-isip-isip dahil baka may kinukubli sila. Basangsang din ang amoy ng botsa. Maghinala ka na rin sa halip na magpiesta kung ang baboy na binibili mo ay lubhang mas mura sa 160 pesos per kilo na siyang regular na presyo. Samantalang magtago hanggang kamatayan kesa magdusa para sa krimeng hindi naman niya ginawa. Yan naman ang pahayag ni Senador Ping Lacson na wanted para sa Dacer Corbito murders. Pero sagot ni Justice Secretary Laila De Lima, sumuko muna si Lacson bago magbigay ng anumang kondisyon. Saksi si Sherry Antores. Kundi hustisya ay kamatayan lang daw ang makakapagpalantad kay Senador Ping Lacson. Mag-iisang taon na nagtatago sa batas ng senador na wanted para sa Dacer Corbito murders. At sa kauna-unahang pagkakataon, naglabas ng pahayagan senador. Sagot sa utos ni Justice Secretary De Lima na madaliin ang pag-aresto sa kanya. Patutsada ni Lacson sa mga tumutugi sa kanya. Huwag na raw siyang hanapin pa dahil nariyan lang daw ang ebidensya. Mas pipiliin din daw ni Lacson na magdusa habang buhay kaysa sa makulong para sa isang krimeng di naman daw niya ginawa. Sagot naman ni De Lima, sumuko raw muna si Lacson bago nila pag-usapan ang pagbibigay hustisya. Oras na siya'y sumuko, ayon sa kalihim, saka lang daw pag-uusapan ang hinihinging reinvestigation ng senador. Sa ngayon daw kasi, nasa kamay ng Manila RTC at ng Court of Appeals at hindi raw sa DOJ nakasalalay ang muling pagbubukas ng investigasyon sa pagpatay kina Bubi Dacer at Emmanuel Corbito. Kaya naman sa ngayon, tuloy raw ang pagtugis ng mga otoridad sa puganteng senador. As long as he's still a fugitive from the point of view of the authorities, then I think we should exert our efforts in order for us to locate him and bring him to the court system. Pinag-iisipan pa ng gobyerno kung mag-aalok ng pabuya sa pagkakahuli kay Lacson. Tutol naman dito ang kampo ng senador. May bounty man o wala, gagawin daw ng pulisya ang lahat para tugisin ang minsay naging hepe nila. Ako si Sherry Torres, ang inyong saksi.